Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay July 2, 2025. So, Wednesday. At hindi masyadong gumalaw yung market natin. So, sumabay na rin sa galawan ng US market. So, yung US is medyo mixed po yung galaw nila kagabi. So, nag-drop tayo ng konti. Buti naman kasi nung umaga medyo uh, nag-loss yata tayo ng more than 0.4%. Pero close tayo is negative 0.07%. So, meron mga pinitik na big caps dito na medyo gumanda yung galawan sa end of the trading day natin. So meron tayong 258.04 million net foreign buy. So good vibes pa rin yung mga big caps natin. And then papasin mo, meron na sumisingit na mga big caps na stocks maliban doon sa mga usual na trending stocks natin. Okay? So may mga breakout tayo kagaya ni na Security Bank. Ayan. So nanguna sa listahan natin si TAP. Wala talaga resistance. Gaya ng usapan natin kahapon, ayan, so nag-up siya ng 13.79%. Pero wala siyang net foreign buy. So hindi kaya nilalaro tong si top natin. So anyway, maganda pa rin naman yung kanyang galaw. Pero RSI 19 na yata to. Umabot na si top. Ayan. Panalo yung mga nag-IPO kay top natin. Ayan. Next, Security Bank. So ang dami na tayo nakikita na breakout. So breakout candle si Security Bank, binomba. So, natagalan na siguro kaya eto binomba na siya, nag-up siya ng 10.21%. Tapos maganda rin yung pasok kahit papano ng foreigners. Meron tayong 52.95 million net foreign buy. Tapos si JT Cap, diretso din siya. Kagaya ni Ali natin, so nag-up siya ng 4.53%. And meron siyang, lakas, so 152.3 million net foreign buy. So pumapasok na yung mga foreigners. And then yung mga pullback natin, si Web at saka si Plus. So alam mo na, so tama, yung kutob natin kahapon, yung bill na pinasa ni Senator Gatchalian na i-curb yung mga online betting platforms natin. So yun na yun. Web, ayan, kinain na niya lahat ng gains niya yata. Negative 14.39%. Meron siyang 122.16K net foreign sell. Pati si Bloom yata nag-drop din. And yung alaga natin na si Plus, medyo deads ngayon. Talagang falling knife. Negative 10. Sinagad siya. Negative 10%. Pero parang walang nagagawa. Net foreign buy pero parang walang epekto. Meron siyang 58.84 million net foreign buy. And then sa isa pa ulit, big caps, si Ali. Ito kasi yung trending natin dito. Asa ba si Ali natin? Ayan. Nandiyan siya. So, pero marami tayong nakita ng mga, ayan o, sina URC, sina Robinson, nakita natin na nagbe-breakout pa rin. Pero anyway, parang torrent din yung galaw ni Ali. So, nag-up siya ng 1.61%. Ang lakas talagang tagatulak. Meron siyang 462.93 million net foreign buy. Okay? So anyway, siguro majority is maganda. Maliban dun sa mga previous na yung mga online betting stocks natin, si Web, si Plus, at saka si Bloom is naghahanap pa rin ng support as of this time dahil sa bill na yon. So matagal pa naman yung bill na yon, pero may bill na kasi, di ba? So, may nagpo-push. So, senator pa yung pupush sa kanya. So, mainit ngayon yung mga plus natin na stocks kagaya ni plus. So, timing yung paglabas ng di ba, isang executives natin sa kanya. So sama-sama na yung negative na rin sa kanya, may bill against doon sa online betting restriction. Tapos another yung owners natin, di ba? Bumili ng grabe naman yun, 2 pesos lang. Tapos bibenta niya ng 54 pesos. So dadami yung share dilution nitong C plus natin dahil doon sa executive natin ngayon. Okay. Anyway, rights naman daw niya based doon sa mga nakita natin na post, di ba, sa Instagram natin. Okay. So, yun po yung galawan natin. So, as usual, yung ating disclaimer, pakibasa na lang po. Yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin yan as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung gusto mong bilhin na stocks. And then follow mo po ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. As usual, subscribe na lang po kung hindi ka pa nakasubscribe para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, andyan pa rin yung mga kasama natin. Salamat sa support. And then, sa mga usual viewers natin, okay. So, kahit pa paano,
namamayagpag tayo, no? More than 1K yung views natin. Marami kasi mga stocks na, ano, medyo maganda talaga yung, ano, yung galawan ngayon. Kapag reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis. So, 2 days pa tayo bago mag-aral ulit. Fundamentals, yung mga risk management and yung learnings, basic learnings natin sa market. And then follow mo din po ako dito sa ating Calabi Trader Crypto ko to para naman sa mga play to earn games, social media, dito sa ating Facebook account. Follow mo na lang po. Or dito sa, napindot ko yung ano, stories kanina. At saka dito sa Facebook page na Palaboy Traders. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So, check mo na lang po yan. And then, wala pa sa amin si ano, Philippine Stock Exchange. So, ito na lang. Basahin natin sa kanya. So, nauna may pag si ano mas mabilis si JT Cap kay Ali. So, JT Cap nag-up siya ng 4.53%, URC, bumabalik, 3.14, PLDT 2.96, Globe. Nag-oversold pala tong si Globe, no? 1.81%, A-REITs, nagbe-breakout. RCR, A-REITs, nakita ko nagbe-breakout. 1.94% and ASEN 1.57%. So dito naman sa mga losers, Pure Gold, pullback, negative 2.78. So talaga mga banks yung ano, although hindi natin nakita sa money banks talaga, yung mahina naman ngayon. So kaiba din, no? Tumaas yung mga properties, yung mga banks naman yung mga baba. Negative 2.07% si BPI, Metrobank, negative 1.39, BDO, negative 0.99, and Bloomberry, ayan, nag-drop din siya. Negative 1.57%. Okay? So, alam ko si Elon Musk, may init kay Donald Trump na naman. Foreign funds sold. AUB, BDO, BPI, China Bank, Fero, ASEN, AP, Meralco, SCC, DNL, MI, FB, MREITs, RCR, Globe, Converge, Dito, Robinsons Retail, SSI, APX Nickel, at saka si Merrimark. Foreign funds bought, Security Bank, FGen, CNPF, GSMI, AC Aboitiz, Equity Ventures, Ali Aristel, ATI Cebu, ICT, STI Bloom Plus, Pure Gold, at saka si CPM. So, hindi na pinapansin si Plus. Oh. DG Plus to launch Brazil operations in September. O September pa siguro yung ano, yung bounce natin sa kanya. So recap 6,400 490.05. So ano ba yan? Parang Doji hangin man yung kandila natin. So plus, ito na, alam na rin ni Cole. So Senator seeks to regulate online gambling. Ayan. So dapat naman talaga may regulation. Yung mga, especially sa mga estudyante, di ba? At saka sa mga bata. New highlights, GCash IPO may be moved to next year, says Munson. Ayan, so kaya pala bumabagsak na naman si Globe. Dito targets over 1 million fixed wireless subscriber by 2026. Plus, ano ba siya sabi dito? So, Senator Gatchalian has filed a bill that would regulate the online gaming industry, which includes stricter KYC, regulated advertising, minimum top-up, and prohibiting links with e-wallets. Although this bill is still in the early stages, the bill poses risk growth of the online gaming sector. Yan yun. So we are downgrading dahil dyan, our recommendation from buy to hold as current price is already higher than our fail. Oh, okay. 48 pesos pala yung ano, fair value nitong si Plus natin. Okay? So, bad sign. Another bad sign, no? Tignan mo na lang yung kung meron kang Del Monte, meron siyang bankruptcy protection, no? So, bad news para kay Del Monte. Kanina alas 12 ito. Medyo mix, no? Mas maraming bagsak kanina alas 12. Okay, ano. So, sila pa rin naman, no? JT Cap, 2% pa lang siya dito kanina. Saka si Ali, hindi pa masyadong umarangkada. So, the stock is down nearly 30% of its recent peak of 65 on June 11 as Philippine lawmakers move to curb the online gaming space. Ayan. May nakita ko ng post doon eh. Nakabili sa average na 65. So, DG Plus, Fast Track, Brazil debut, tops 4.6 billion gaming market. Okay, so hopefully doon na lang siya kumita sa ibang bansa, no? Para makabawi naman si Plus natin. Okay, 11, ayun, no? So kanina medyo umabot nga tayo, negative 0.5% yata kanina. Robinson, ayan, paborito kong property, nagbe-breakout din. Lanches, Pangasinan Hotel and Pampanga Estate. RCB installs new chief.
dito expands fixed wireless access networks, ongoing share buyback si Cebu at saka si Fruit. Si OLHC yung nakitang gumagalaw eh. So dito CEO. Ayan. Okay, buhok ni Sir ha, puting-puti. Ayan. So Meralco has activated its new smart substation. Dito Telecom is optimistic about maintaining strong growth. Felix, mining stocks led the PSE. Tapon to. PSB has retained its higher issuer credit rating. Tapos si top na chair. Sino pa? Plus, CEO waste no time cashing in option. So, bantayan natin si Plus. Baka benta ng benta ng shares. Nagbenta na kahapon, di ba? Noong isang araw. So, meron pa siya, marami pa siyang hawak na shares. Okay. So, yun lang yung mga nakita natin na balita. So, patalastas muna. So, tama-tama. Start na ng July. So, yung mga gustong sumali sa trading group natin, paki-double check na lang po. Ayan. So, yan po yung ating Patreon channel. Next, yung ating PSC market. So, tingnan natin yung galawan. Dito man tayo sa ano. O, napag-usapan na natin yung mga big caps pala sa winner's time mamaya. Okay. So, good sign o bad sign? Okay, pwedeng good sign. Pwede naman. Kasi meron tayong 258.04 million. And then, napansin nyo naman, JP Cap, Ali, Security Bank, di ba? Yung mga big caps, binubomba ng mga foreigners natin. Mahirap silang pitiin kasi malalaki yung market cap eh, pero umakyat pa rin sila, di ba? So, i-steady ko lang 6,600 na resistance and then uptrend pa rin yung tingin ko sa kanya for this week. Kaya, so, although parang hirap siya, no? So, hindi siya kasi lakas ni ng breakout ni ano, Security Bank. So, okay naman kahit pa paano yung MACD at saka RSI formation ng index. Ayan. So, di na tayo sa mga winners. Top. Ayun, oh, wala resistance. Pero watch out. RSI 90 na. Si top natin, Security Bank, 10.2%. Tagal din niya, no? Tagal din. Since January lang siya, oh. So, mantakin mo, no? Since January, nagde-drop na siya hanggang June. And then, suddenly, isang candle lang. Nag-break even na siya noong January o halos mag-break even. Tapos si JT Cap, 4%. Parang Tory din, no? Mukhang busong bumalik sa 750 na. Robinson Land, ganda rin. So, bayad na siguro kayo sa ano, dividendo. Na-receive ko na yung dividends kay Robinson Land Corporation. So, breakout. Tapos si GSMI, bumalik, 3.57. DNL, lalim din ito. Tagal na. 3.45%. URC, ito, maganda yung galaw. Ayun, no? So, nagtitrend siya, no? Breakout sa MA 100. Sino pa? Yung hindi natin madalas mabasa. All 8C. Ayan. So, pa-breakout din siya. Hopefully, magaya niya si Security Bank. PNB, pa-breakout. Ayan. 1.95 and Globe. Ito, nasa ilalim to eh. Hopefully, reversal na. May layo din ng ano, oh, average line sa MA 100 natin. Okay? So, dito naman sa losers, siyempre, yung dalawa nating gaming stock, web, minus 14.39. Naku, mag-aabang tayo ng Dow G. Ayun, mukhang MA 100 nga si Plus, 10 minus 10%, EI minus 6%. Anong iniinda na ito? Earnings? Pangit na yung earnings ni EI. Tapos si FNI minus 5%. Nag-drop na rin siya. Okay? So, tapos si TX. Nag-drop naman yung mga mining stocks. Saan si APX? Drop din siya na, binawi din niya yung gain niya ng 2 days. Okay. Mukhang tagilid yung mga mining related stocks natin. Medyo mahina. Okay. So, tingin tayo dito sa galawan sa balik natin. And then, tingin tayo sa galawan ng global market. So, mamaya mukhang bounce si S&P, 0.12%, Dow Futures 0.15 at saka Nasdaq 0.08. So kagabi medyo mix, merong magandang galaw sa big caps nila and then meron din namang hindi. Okay. So anyway, tignan natin yan. Nangyari sa ano ko. Ayaw gumalaw. Ayan. So European stocks, bumabawi ng konti and mix pa rin yung galaw dito sa Asian stocks po natin. Okay. So tingin tayo sa crypto. Yun, medyo umakyat na rin siya. So Bitcoin 107K, Ethereum 2.4K, XRP 2.18,
BNB 657, Sol 149. Okay, steady lang yung iba papadrop. So, sideways. Pero yung chart niya, verde siya. Oh. Verde yung galawan sa ano. Okay, bumabawi ng konti yung crypto natin. Okay? So, balik tayo dito sa discussions. Tignan natin ng konti yung mga trending stocks natin. Okay, so nahin nga po natin si Tap. Congrats dun sa mga malakas yung loob na bumili kahapon pa kahit na medyo malakas na yung pagka-overbought nitong si Tap natin. So yun nga lang kasi no, pag wala talaga resistance, tuloy-tuloy yung ano, yung galaw ng stocks natin. Okay, kailan mo lang foreigners to eh. So lagyan na lang natin ng ano, extended Fibonacci. Parang ganun yung gusto niyang galawan kasi. So nasaan kaya pinaka-support nito? Ayun, sakto pag dito natin siya nilagay dito sa, hindi sa IPO price, pero pag dito sa support, may makikita tayo na malapit na resistance dito sa kanya. Ayan. So, yun nga lang, medyo obvious na. So, medyo mataas na yung price ni top natin. Although, hindi naman natin sinasabi na pwede nang huminto, kailang kita na lahat is RSI 90. Ayan. So, ingat talaga doon sa mga bagong pasok kay, ano, kay top. Hindi ko nakita yung ano, pinaka-support. Balik ulit natin. Oops, extended Fibonacci para makita natin kung ano, saan ba pwedeng makisabay. Kaya ano, kay top natin, nasa yung pinaka-support level niya is malayo, no? Pinaka-next niya is dito sa ano eh, ilalim ng kandila natin. Okay, so parabolic na parabolic yung galawan. Okay, observe ko na lang kung meron daw G na parating para kay top kasi breakout lahat ng ano eh, ng price action natin sa kanya. Okay? So, very good. Nauna na siya kay ano, CREC. Tingnan ko din to eh. Hindi natutuloy si ano, CREC. Or rather, sorry, si OGP pala. OGP. Ayan. Hindi natutuloy yung breakout niya eh. So, anyway, congrats po. Yung mga meron top, up siya na 13.79%. So, watch out na lang. Overbought yung RSI 90. So, parang si Plus nung nag-90. Saka na lumagapak ng malakas sa sinabayan ng mga negative news. Okay po. So, ilang muna. Next, Security Bank. So, may bomba siya eh. Pinasok ng mga foreigners kahit pa paano. Ayan. So, nag-breakout na siya. So, talaga nag-console lang siya no? From April, May, June. Nag-console na lang siya. And then, talagang pinodo na siya mag-breakout sa MA 100. So, lakas ng breakout. Congrats sa mga meron. Okay, resistance natin, medyo malayo pa ng konti. Nasa 79.35 and then pinaka-support natin is dito. So, ito yung magiging bagong range ni ano ni Security Bank natin ito. Itong previous na consolidation area niya. So, 79.35. So, nag-up siya ng 10.21% and may tulak, 52.95 million. Sakto, medyo overbought na siya, no? 70.02. Pero hindi pa masyadong obvious sa drawing and okay lahat ng indicators natin. Hopefully, gayahin niya si, ano, sino ba to? Si JT Cup. Maganda yung galaw ni, ano eh, JT Cup natin. Okay? Which is speaking next. JT Cup, dami nga, no? So, kailangan mo lang talaga, ano, maging patient. Babantay ka ngayon ng mga, ano, ng mga stocks na merong conso. And then, nagtatry na magkaroon ng breakout. To, laki na rin, no? Sukatin natin yung ano, yung gains ni JT Cap simula sa breakout, yun no, 20%, 23.86% up na siya. So malapit na rin ba? Hindi pa naman overbought. So tingnan natin kung, uy, ang ganda ng galaw niya ah. Lumampas siya dito oh. So lakas ng breakout and on the way siya dito. Saan ba natin ilalagay ito? Okay. So around 662. Mukhang may momentum to si ano ah, si JT Cup natin. So pansinin niyo ang dami ng blue chips na ano gumagalaw. So nandito ngayon sa mga blue chips yung ano, yung trend ng market natin. Okay? So okay yung trend, uptrend, RSI malakas, papunta na nga sa overbought, hopefully matuloy. And then yung MACD formation natin is okay din siya. Siguro kung malakas yung ano, yung galaw ng US market natin mamaya, di ba? So pag nakita natin kasi pa-up na naman sila eh. So magandang tulak din dito sa mga big caps na stocks. So kailangan lang palang kalimbangin ni BBM yung ano, yung PSE bell natin, di ba? So nag-umpisa sila umakyat eh nung ginalaw niya yung bell ng ano eh, ng PSE natin.
So, maganda rin yung pasok ng foreigners na sa 152.3 million. Net foreign buy, 635 na siya and then nag-up siya kanina ng 4.53%. Congrats dun sa mga nagtyaga kay JT Cup natin. Okay, next. Dito naman tayo sa mga losers. Web. So, no choice. May kalimbang kasi, may negative news yung market natin. So, maghahanap to ng support. Okay, parang MA 100 yung ano eh. Pinaka-next na support ni Web kasi kakaumpisa pa lang niya eh. Baka meron pa to. Or until mawala yung magkaroon siya ng Doji. Pero parang hindi guaranteed yung Doji ngayon eh kasi si Plus nag-Doji din siya pero bumagsak pa rin. Laki na nawala dun sa sa gain natin Parang 100% yata yung nawala sa kanya. So negative 14.39%. Okay? So kailan talaga mabilis yung kamay mo kapag may negative news yung stocks. Ayan. So slightly above pa rin naman siya ng RSI 50. Tingnan natin kung may bounce. For tomorrow's trading, kasi malayo pa, no? Tapos may negative news. Thursday. O, tignan, baka Friday ang bounce niya, no? Ni Web. Kasi bukas meron pa yan, eh. May mga shakeouts pa siguro na ilalabas. Hopefully wala na, pero parang meron pa. Kasi medyo solid yung, yung kandila, tapos solid din yung balita. So, negative 122.16K net foreign sell. And meron siya 14.39% na gain sa market. Plus, timing na timing din naman, no? Ang galing ni Sir magbenta ng mga shares niya. Ang laki na ng drop, oh. So, 30% drop na si Plus. Equivalent to yung nawala sa atin. O halos 50% na nga yung nawala sa sa gains natin kay Plus. Pero yung support ko parang 100% yata yung nawala sa kanya. So, inaantay ko din siya mag-bounce. Kakala ko ito yung bounce niya kahapon kasi okay naman yung candle kaya lang sabi natin hopefully mag-retest and then mag-bounce. Pero ang nangyari, big red candle naman tayo. So, diretso na yata ito sa Ngayon lang natin siya nakita ng ganyan, no? O may ugali din talaga siya, no? Okay. Kaya lang kasi pag-rebound niya, matagal bago siya mga October, November, halos 3 months bago siya tumuloy yung arangkada niya. So anyway, tingnan natin. Actually, maganda rin. Okay yung talaga naman maganda yung proposal niya para sa para ma-limit yung pagsusugal. So, nandun na yun, negative news para sa stock natin. Pero, so siguro sa sobrang dami ng sellers ni Plus, okay, nag-drop siya 10%. And buti nga may sumasalo, 58.84 million. So, yung hindi na napapansin yung isang good news. Kasi kung nakapasok naman siya sa Brazil, and then wala siya masyadong restriction doon, kagaya ng gagawin sa Pinas, makakabawi din si Plus kasi ibang bansa ulit yung pupuntahan niya, di ba? So, yun naman yung abangan natin na mga diamond hands kay Plus. Ayan. Pero laki na nga rin, ang laki nang nawala. So, hindi rin natin in-expect tong lakas na ito. 3 days lang to. So, 20% in just 3 days. Trap ka dito. Maraming trap dito sa area na to kasi kinain niya eh. So, biglang nag-drop yung price action. Tapos, napeki pa tayo dun sa candle niya kahapon naman. Okay? So, puro selling volume na si Plus. Hindi ko nabasa kung nagbenta ulit si Sir ng kanyang mga shares. Hopefully, merong white knight dyan. 58.84 million net foreign buy. And then lastly, si Ali. Depende na. Si Meg, maganda ba si Meg? Okay pa rin si Meg. Yung iba kasi properties, okay siya. Robinson, no? Ganda ng galaw. Tapos okay, Ali na lang kasi ito yung nauna sa mga trending stocks natin. So, diretso pa rin siya. May ugali niya siya na ganyan eh. Dire-diretso. Tapos, saan ba yun? Meron siya dati. Ito yata. O ito. Parang ito din, no? Yung style niya, no? 33 to, ilan ba yan? From 28 to 33 last time, 5 pesos. Ngayon is 23 to 28, di ba? May ugali siya bago magkaroon ng pullback. Tapos sa kanya habulin yung MA9 saka MA20. So anyway, good sign pa rin. Baka sa Friday ito 1.61% overbought na. And lakas ng foreigner niya eh. Okay, tatas ko ulit lalagay ko muna sa 30 pesos. Pwede na siguro yan kasi malakas yung pasok ng foreigners 462.93 million. And meron siyang 1.61% na gain sa market natin. Okay? So,
Remind lang, overbought na yung stocks natin. Baka pagod na si Ali natin. Mali mo, may isa pang bigwas bago mag-pull back tong stock natin. So 27 yung pinaka-main na support level. Parang parabolic na rin siya kahit na maliit lang naman. Yung, maliit lang ba yan? Ilang percent yan? 18%. Malaki na rin pala yung ginalaw ni Ali natin. Okay? So yun lang, yung ating galawan for today. So medyo mix pa rin yung galaw ng blue chips. Hindi pa rin lahat nag-aarangkada. Pero may good sign siya kasi ilan ba yun? Halos 1 billion na tayo, di ba? And then nadagdagan ulit ng 258 na million at foreign buy yung market natin ngayon. So, very, very conducive sa trading yung market natin. Okay? So, yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, sali ka sa group guys kung sa makita yung mga trades natin. Yung ating crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay. So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.